mahirap na bansa na rin ba tayo? Well, mayaman tayo in many ways. Okay. Human capital, natural capital, Okay. kaso nakukurakot at hindi nagagastos ng maayos. Okay, Hindi nagiging sustainable yung development natin. Yes, yes. Halos mahigit sa kalahati ng revenue na kinikita natin, binibigay natin sa gobyerno, napupunta lang sa pangungurakot. So kung hindi yan nababalik sa atin bilang mamamayan, hindi talaga tayo makakakita ng pag-unlad sa kapaligiran natin. Ganyan talaga yung mangyayari sa quality ng education natin. Kaya ito talaga yung pinaka-challenge, lalo na sa mga magulang. Yun nga parang extra effort talaga sa atin, kailangan natin bantayan ng gobyerno, kailangan natin i-improve at i-monitor. Pero isipin nyo, ito ba yung klase ng gobyerno na iiwan natin sa mga anak natin? Yeah, yeah. Diba? Ito ba yung klase ng edukasyon na gusto natin na makuha nila? Tama. Iiwanan ba natin sila sa lipunan na tuwing magkakasakit sila, hanapin pa talaga nila kung saan sila manghingi pa sila sa politiko, Yeah. magmamakaawa ka pa para may pangbayad ka. Diba? Parang feeling ko as a parent, at the very least, responsibilidad ko namang iwanan yung mga anak ko ng medyo mas maayos-ayos na Medyo mas lipunan. hindi yung pag-optimistic mo hindi pa rin ideal eh. Oo. Talagang So, alam mo, yung isa pang lagi ko challenge, yung mga, we have millions of Filipinos outside the Philippines eh. Yeah. So, ibig sabihin, ang milyong-milyong Pilipino yun na i-expose, kung ano ba ibig sabihin ng maayos na yes, gobyerno. yes, Diba? exactly. Bakit pag nag-abroad tayo, wow, ang ganda dito sa Hong Kong, ganda ng kalsada. Sa Singapore, Singapore. Malaki yung tayo. disparity. Sobra. As in, magugulat ka. And to think na pumupunta ako sa mga bansa na hindi naman sobrang, like mo na pupunta ng Dubai. Pupunta akong Malaysia, Oo. 'di ba? Or Thailand. Oo. Na parang medyo dapat ka-level natin itong mga to, 'di ba? Pero ang layo eh. Oo. Naiiwan na tayo, Yes, diba? yes. So parang ako yung challenge ko sa ating mga nakaka-travel, o lalo na yung mga tumira abroad, Yeah. yung mga OFWs natin, ikwento po natin sa mga relative, yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas, Yeah. kung ano ba ang ibig sabihin ng maayos na pamamalakad ng gobyerno? Tama. Ano ba yung mga serbisyo na dapat ini-expect natin? Kasi ganun din naman parehas lang yung tax rate natin Totoo. sa tax rate sa ibang bansa, pero bakit yung serbisyo ng gobyerno nila ganyan? Bakit sa atin ganito? Ibang Diba? nireklamo nila, naalala ko may kaibigan ako taga New Zealand, sabi niya, dito yung bus maliit daw ng 2 minutes, nagreklamo na yung mga tao. Diba? Sa atin. Sa atin, wala nga tayong privatized ang ano natin, ang Ito bus nga natin. nakakatawa. A few weeks ago, ang Yeah. guest ko naman sa doon sa vlog ko, si Chris Lau. Yeah, okay. Years ago, if you remember, nagreklamo siya about baha. Yes. Tapos siya yung nabully. Siya may nabully Kasi na. bakit siya nagreklamo sa baha? But come to think of it, hindi ba responsibilidad ng gobyerno natin na ayusin at siguro yung mga walang baha Tama. sa kalsada? Tsaka ang tagal-tagal na, Diyos ko naman, At parang problema pa natin yan since forever, di ba? Oo. Kaso masyado tayong nasanay dun sa walang kwentang pamamahala. Yes. Nag-iiba na yung standards natin and Oo. everything. Ito pa pala, sorry. May habol ako sa budget. Go lang, may 5 minutes pa. Kagusto sa atin eh. Yung PhilHealth, aside from getting the 90 billion pesos, for 2024, binawasan pa nila yan ng 40 billion pesos. Okay. Tapos sabi ng government, okay lang naman, yung overall health expenditure ng government, hindi naman bumaba. Kasi yung 40 billion, nilipat natin sa MAIP. Alam mo yung MAIP? No. Ito yung medical assistance Okay. for indigent people. Okay. Na bago mo matap, kailangan mo muna pumunta sa congressman or senador, hingi ka ng endorsement. Ay, ayun Dala pala ng yun. endorsement letter sa ospital para ma-cover yung ibang... So, ubo-ubo ka na. Oo. Ubo-ubo ka na. Hanap Ubo ka na ng dugo. Hanap ka muna ng pamasahe. Tama, oo. So, makaawa ka muna sa mga Ikaw muna ng politiko appointment, bago ka mabigyan ng assistance. Okay. Diba, that's exactly The kind an of, example of corruption eh. Yeah, Kasi yeah. Tama. diba dapat pinapalakas natin yung mga institutions natin. Like PhilHealth, na kapag na-hospital ka, PhilHealth na yung magsisettle niyan. Yung Yeah. pagpunta mo sa hospital, itindihin mo na lang kung paano ka gagaling. Yan yung punto ng pagpapalakas ng PhilHealth. Pero kung yung gobyerno natin, yung sumisira mo mismo sa mga ganitong institusyon, that's a huge problem. Yeah. At yan maayos. Again, balik tayo dun sa basic responsibility natin. If we continue to support and elect corrupt people, then we get That's what we get. Exactly. And at the same time, if ever you feel powerless, di ba, you mentioned people from Abra na parang they govern the government. Parang gano'n, di ba? Talagang banantayan na. Posible. It may sound bleak yung pinag-uusapan namin, pero there are ways to, I guess, a better life here in the Philippines, no? Parang, umabot na tayo sa point na sa tindi ng corruption at yung pangangailangan natin ng mas maayos na buhay. Parang ito yung dapat tawagin natin medyo modern revolution. Hindi po tayo mag-armed revolution. Hindi mo tayo Modern mga ganyan, di ba? revolution. Make governments accountable. Yes. Demand better services. Ganun lang. Yes. Because we're paying for it. Diba, Tama. pag namalengke ka nga, ayaw mo ng bulok na kamatis. Exactly. Check mo yung karne, kailangan sariwa. Mismo, pag sa restaurant, di ba? Grabe, pag reklamo sa restaurant, hindi ako pinadala ng ketchup. Di ba? Ganun. Dapat ganun din tayo. Feeling mo, dapat on time, hindi late yung pagkain. Tama. Diba? So ito ha, isang example lang po to na talagang dapat busisiin kung nasaan. Kita nyo ha? Yung pondo ng PhilHealth may panibagong putok na naman. Oo, binawasan pa ng 40 million. Million? Oo, tapos pahirap na naman di umano.